Ang buhay mahiwagang tunay, may hirap, mayroong ginhawa. Maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin magyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Sa masipag walang mahirap, patuloy lang tayong mangarap. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Paniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Ang buhay mahiwagang tunay, may hirap, mayroong ginhawa. Maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin mangyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Panaginip at adhikain, sama-sama nating abutin. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Manalig lang sa may kapal at samahan ng pagsisikap. Tamang landas kapag tinungo, tiyak ang ating pag-asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy. Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwalang sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ito ang Asenso Ka Pinoy.
Hello mga Kapinoy! Balikan natin ang mga moments na punong-puno ng sarap at solid na kwentuhan. Ito ang ating Best Taste episode na siguradong hitik sa good vibes at good food. Sa iba, normal lang ito, pero sa amin na nakatikim na, hindi lang ito basta ube. Ito ang OG at best tasting ube ever. At pwede palang gawin na ice cream ang kamote? Who'd have thought? Ang galing talaga ng Pinoy creativity. Ako po si Ana Galanga Cardona. Ito ang Asenso Kapinoy. May nakilala kami na legit, original ube halaya business na ipinasa na sa ilang henerasyon. Ito ang kwento ng The Original Ube Halaya ni Auntie Rosie, isang classic at hindi kumukupas, patuloy na nagbibigay ng tamis at saya sa bawat makatikim nito. Yung ube halaya kasi namin, yung recipe na yun, nag-start pa since 1930s. Namana pa ng lola ko sa nanay niya, tapos binana naman ng tatay ko sa lola ko, and ngayon kami magkakapatid, kami naman yung nakamana ng recipe. So 4th generation na kami na gumagawa ng ube halaya. Ako po si Charlene Cristobal, owner po ng Auntie Rosie's. Si Auntie Rosie po ay lola ko. Siya po yung nanay ng tatay ko. Siya po kasi yung naging inspiration namin dito sa Auntie Rosie's. Kasi siya po ang nagpamana sa amin ng recipe ng ube halaya namin. Ang paggawa namin kasi ng ube, family tradition namin siya talaga. Parang kumaga once a year lang namin siya talaga ginagawa. So, eto na-offer ko na siya kahit hindi holiday season. Kaya maraming tumangkilik nung ube halaya namin hanggang sa nung 2021 August, gumawa na ako ng Facebook page ng Auntie Rosie's, which is yung 2 main products namin is yung ube halaya at saka yung ube makapuno cake. Hello mga Kapinoy! Ipapasilip ko sa inyo ngayon kung paano namin ginagawa ang aming ube halaya. Ang unang step po natin ay ang pagbabalat po ng ube. Pagkatas mo siyang linisan at lutuin, babalatan na natin siya. Kailangan naka-gloves tayo kasi medyo may mga ube na makate. Para maiwasan natin yung mga ganun, kailangan naka-gloves tayo. Pagkatapos po nating balatan yung ube, ito na po yung itsura niya. Tapos, i-chop po natin siya ng maliliit bago po natin ihalo yung mga other ingredients po natin. Importante po yung quality ng ingredients, lalo na po yung gagamitin natin na mga sangkap. Kasi yun yung nagpapasarap talaga sa ube halaya natin, yung hindi siya tinipid sa sangkap. Lalo na po itong ube, dapat kung ano yung pinaka-fresh, dapat yun po yung gagamitin natin. Sa isang batch, kaya namin gumawa ng 60 to 70 tubs ng ube halaya. Tapos, lalo na po pagka may special order, minsan kasi may umu-order ng 100 pieces. Yun, mga special batch po yun. Kasi talagang sa isang linggo, nagmamass production na kami ng nasa 100 tubs para meron kami for the store. Next step po natin is imimix na po natin yung ibang ingredients dito bago po natin siya gilingin. So, ilalagay ko po muna yung milk. Ito po yung milk mixture natin. And lalagay po natin yung sugar and salt. Dapat halong-halo siya kasi para ma-incorporate lahat ng ingredients. Lalo na yung salt at saka yung sugar. Pagkatapos na po natin ihalo yung ingredients, gigilingin na po natin siya para maging mas fine po yung ube natin bago natin siya lutuin mamaya. So, ito na po yung finished product natin. Pagkatas po natin siyang gilingin, ganito na po ang kanyang itsura. Pwede na po natin siyang lutuin. So, maglalagay po muna tayo ng butter. So, ang next na po na ilalagay natin is yung ube.
Tapos lulutuin natin siya hanggang sa maging makunat na siya. Siguro kapag ganito kaliit, 15 to 20 minutes siguro. Kailangan constant yung paghahalo kasi mabilis siyang magtutong sa baba. Ito na po yung finished product ng Auntie Rosie's Ube Halaya. Since meron na kaming physical store, yung aming ube store na tinatawag namin, meron na kaming ino-offer na different varieties ng ube products na hindi lang ube halaya, ube jam, ube macaroons. Meron na rin kaming mga ino-offer na mga drinks like special yung ube halo-halo shake namin, and meron na rin kaming mga ube shake. So, in a span of 1 year, nagkaroon din kami ng maraming ube products. And etong negosyo kasi na to, hindi siya nag-start as negosyo, nag-start siya as family tradition. So yung recipe na inaalagaan namin since 1930s, hanggang ngayon sinasabuhay pa rin namin yung recipe at saka yung process ng paggawa namin ng ube halaya. Ang mission ng Auntie Rosie's is for our ube products to be known not only locally but also internationally. At ang advocacy talaga ng Auntie Rosie's is to support local farmers. So every time you buy something sa amin, locally, you also support local farmers. Para sa akin, ang secret ingredient namin is yung pagmamahal namin sa ginagawa namin. Kasi ang paggawa ng ube halaya, hindi lahat ng tao kaya nilang magluto ng ube, lalo na kung hindi nila alam yung tamang proseso, tamang pagluluto, kasi nakakapagod. So, ang paggawa talaga ng ube halaya, it takes almost 2 days para lang sa preparation at sa pagluluto. So, kailangan talaga yung passion mo sa ginagawa mo. Yun ang pinaka-importante. Yun ang secret ingredient ng sweet success. Hello mga ka-Pinoy! If you want to try Auntie Rosie's Ube products, you can visit us here in Auntie Rosie's Ube store. Just Waze Auntie Rosie's. You can also follow us on Instagram at Auntie Rosie's, and in Facebook, Auntie Rosie's, and also in our TikTok, Auntie Rosie's Ube store. Ako si Charlene Cristobal ng Auntie Rosie's, Asenso ka-Pinoy. Nakaka-inspire ang OG ube halaya ni Auntie Rosie. Heritage na pero di nagbabago. Ang lasa at sarap. Sa ating pagbabalik mga ka-Pinoy, tikman naman natin ang kamote ice cream from Tarlac. Proudly Pinoy made. Hello Mambia Kapinoy. Please like and follow our Asenso Kapinoy Facebook page. At Par Maging Updated KO in our Asenso contents, you may subscribe to our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Asenso Kapinoy. Gusto mo bang maitampok ang iyong negosyo o Asenso story sa Asenso ka-Pinoy? Madali lang yan. Maaari mong i-message ang Asenso ka-Pinoy Facebook page at mag-send ng letter sa aming email address flashed on screen. Ating tandaan, sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Asenso ka-Pinoy! Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Welcome back mga ka-Pinoy! Ready na ba kayo sa isang matamis at proudly local dessert? Straight from Tarlac? Mula sa simpleng kamote, nasaksihan natin kung paano nila ito na-level up into a sweet success story. Panoorin natin ang kwento sa likod ng kamote ice cream na Tatak Tarlac. Ito po kasi talaga ay healthy ice cream. Walang ibang halong preservatives. Makukuha mo ang vitamin A, vitamin C,
It's good also for the eyes, tsaka it's good for the heart. Ang ordinaryong kamote, ginawang extraordinary dessert. Ice cream na may sustansyang hatid. Naging posible dahil sa kakaibang twist. Presenting Moncada's Ice Cream Mote. Alamin natin ang kwento sa likod ng pinagmamalaking kamote ice cream ng Moncada sa lalawigan ng Tarlac. Si Mayor Estelita Aquino ay mapagbisita sa mga bayan dito sa Moncada. Nakikita niya na ang mga kamote ay nasa gilid lang ng kalsada, nakabilad. Kaya sabi niya, paano matutulungan ng mga farmers na maibenta ng maayos itong mga kamote nila. Kaya gumawa siya ng paraan para matulungan sila. Paggawa siya ng mga delicacies na pwedeng gamitin ng kamote. Nag-start po ang Ice Cream Mote March 2020. Pinag-aralan pong mabuti ng DOST and DTI kasama ang LGU na tignan pa kung ano pang pwedeng gamitin sa kamote. So na ito na nakapag-decide sila na itong Ice Cream Mote yung gawin. At first, nung idea pa lang ito, talagang marami nang na-excite. Kasi hindi man namin alam kung paano siya gagawin. But with the help of the DOST and DTI, na isa katuparan yung pangarap ng Moncada na ma-establish nga yung kamote ice cream. Iba't ibang variety ng kamote ang gamit sa paggawa ng ice cream mote na locally sourced from the farmers of Moncada. So we have 4 varieties of kamote na ginagamit po sa production ng ating ice cream mote. Number 1, we have the Taiwan, we have Super Bureau, we have Ube, and we have the Kinerot. Sa presyong 25 pesos hanggang 150 pesos, mabibili mo na ang ice cream mote sa Moncada Pasalubong Center. Marami po tayong flavor ng ice cream like ube, cheese, cookies and cream, buko pandan, chocolate, and plain. Ito ang ating mga ingredients sa paggawa ng ice cream mote. Ang variety na gagamitin natin na kamote sa paggawa ng ice cream mote ay Super Bureau. Pagkatapos natin ma-mix ang mixture natin, ang next step ay ilalagay natin sa food processor. Ito na ang ating mixture. Pagkatapos ang pangalawang step ng paggawa ng ice cream mote, ang homogenization for about 10 to 20 minutes. Ang pangatlong step sa paggawa ng ice cream mote ay paglagay natin sa pasteurization ng ating mix. After ma-cool down ang ating mixture, i-churn naman natin ang ating mixture sa ice cream machine. So after po natin ma-churn, pwede na po natin siyang i-pack. Maglalagay naman po tayo ngayon dito sa cup natin ng 350 ml ng vanilla flavor. What makes ice cream mote, Moncada ice cream mote, different from all the different ice creams na lokal dito sa Pilipinas is the texture. Kasi once you have the taste of ice cream mote, ang unang-unang mong mapapansin is hindi yung parang sumubo ka lang ng yelo or na may flavor, but you will feel na something's different, and it's because of the kamote. Meron kasi kaming cart na pwedeng i-rent ninyo sa mga birthday party or sa mga event. Nagkakos yun ng 9,000. Pwedeng pakainin up to 300 person. Mga lokal na magsasaka dito sa Moncada, naniniwala naman ako na hindi kayo pinabayaan ni Mayor dahil isa kayo sa mga naging prioridad sa mga programa at dyan nga nagbunga ang ating ice cream mote. Kaya maraming salamat po sa ating mga lokal na magsasaka dito sa Moncada dahil sila po ang puso, ang kaluluwa, sa kanila po nagmumula lahat ng meron ang pinagmamalaki ng Moncada.
Sa lahat ng Tarlakenyo, maaari kayong bumisita sa bayan ng Moncada para matikman ang tamis ng kamote, ang ice cremote. Grabe talaga mga Kapinoy, sobrang nakaka-proud maging Filipino. Lalo na't ang daming masasarap na pagkain na talagang tatak Pinoy at may hugot pang kwento. Thank you po sa owner ng Auntie Rosie Ubehalaya at sa Kamote Ice Cream mula sa Herona, Tarlac. Ang ganda ng Asenso Kapinoy story nyo and very inspiring. Saludo kami sa sarap ng inyong mga produkto. Thank you for always watching Asenso Kapinoy livestream tuwing Sabado sa aming YouTube channel. For feature suggestions, you may message us in our Facebook page. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Asenso Kapinoy YouTube channel. I-follow kami sa Facebook and TikTok. Stay updated sa aming latest ganaps at exciting gimmicks. Plus, may chance pa kayong makatanggap ng special gift mula sa Asenso Kapinoy. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, and subscribe na! #Asenso Kapinoy. See you again next Saturday mga Kapinoy para sa mga makabuluhan, nakaka-inspire at puno ng good vibes na mga Asenso Kapinoy story. To God be the glory. Ako po si Ana Galanga Cardona na nagsasabing Asenso Kapinoy. Attendance check muna tayo mga Kapinoy. I-comment ang mga salitang kalayaan sa Facebook attendance post upang magkaroon ka ng chance maka-receive ng special gift mula sa Asenso Kapinoy. Hello Mambia Kapinoy. Please like and follow our Asenso Kapinoy Facebook page. At Par Maging Updated KO and our Asenso contents, you may subscribe to our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Asenso Kapinoy. Mga Kapinoy, before we end our program, I'd like to invite all of you to please subscribe, like, follow, and share our Facebook page and our YouTube channel, Asenso Kapinoy. Naway naibigan niyo ang ating pagkatanghal sa araw na ito. At sana'y may napulot kayong aral na inyong magagamit tungo sa inyong pag-asenso. Walang imposible sa taong nananalig sa Diyos at nagsisikap umasenso sa buhay. Ang Asenso Kapinoy ay inyong gabay upang harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ito ang Asenso Kapinoy.